kung yung pinakamalaking tagumpay mo sa buhay, hindi pala nasusukat sa kung gaano ka kasikat ngayon, kundi dun sa kung ano yung maiwan mo kapag wala ka na? Isipin mo yun. Oo nga, mabigat yun. Kasi madalas, di ba, nakatutok tayo sa posisyon natin ngayon. Tama, yung tipong gaano kalaki yung impluensya natin habang nandito tayo sa opisina, o sa komunidad, o kaya sa pamilya. Pero paano kung yung tunay na sukatan ng lakas mo bilang leader, yung mga bagay na patuloy na uusbong kahit tuluyan ka nang umalis sa esena? Nagbubukas yan ng napakalalim na pananaw eh. Parang binabago nito yung mismong definition natin ng tagumpay. Paanong binabago? Kasi hindi na ito tungkol sa pagiging sentro ng kwento, di ba? Hindi ikaw yung bida. Ang tunay na tagumpay pala is yung kakayahan mong maging tulay. Yung tipong gagawa ka ng makina na lilikha ng panibagong mga lider. Wow, at yan mismo ang dahilan kung bakit napakabanda nitang masinsinang talakayan natin ngayon. Nakasentro tayo dun sa mga konsepto mula sa aklat na Unstoppable Mission, Unleashing Leaders to Reshape the Global Landscape na isinulat ni Chris R. Velazquez. Napakagandang source material niyan. Pero heto yung kakaiba, hindi lang basta yung mismong teksto ng libro yung titingnan natin ngayon. Oo. Yung mga appendices yung focus natin ngayon, di ba? Correct. Ang pinagkunan nating dokumento para sa pagsisilib natin ito ay yung 4 na appendices dun sa dulo ng aklat. Nandito yung mga discussion questions, reflective exercises, practical applications, at saka mga actionable to-do lists. Yung mga bagay na madalas nating ninalampasan kapag nagbabasa tayo ng libro. Totoo yan. Madalas, babasahin lang natin yung chapters tapos isasara na yung libro. Pero yung mga appendices na ito, hindi lang sila basta dagdag na pahina para kumapal yung libro eh. Sila talaga yung makina ng buong konsepto. Bukod pa diyan, meron din tayong isang nakamamanghang larawan na ibinigay sa atin mula sa material. Isang higanteng puno, parang sequoia o redwood, na kinuhanan mula sa ibaba papataas. Kitang-kita yung mga naglalakihang ugat na nakabaon ng malalim sa lupa tapos napapaligiran ng mga lagas na dahon. Ang ganda ng visual na yan. Kasi dito, nakalatag yung mekanismo kung paano mo isasabuhay yung mga teorya. Ang dami kasing nagbabasa ng libro tungkol sa pamumuno, pero pagdating sa realidad, hindi nila alam kung paano sisimulan. Kaya yung mission natin ngayon alamin kung paano ba nagbabago yung isang tao mula sa pagiging simpleng minister, yung leader na nakatutok lang sa lokal na gawain, di ba? Papunta sa pagiging isang missionary catalyst. Missionary catalyst? Ang ganda ng term na yan. Yung tipong kayang bumuo ng mga kilosang patuloy na lalago at magpaparami kahit wala na sila. Kaya nakikita kong nag-iiba na yung background natin tungo sa isang malawak na mapa ng mundo para sumalamin dun sa global landscape na tema natin. At nakikita ko ring nakahanda na yung mga notes mo dyan. Oo, handang-handa na. Kaya okay, himayin natin ito. Bago tayo pumunta sa malawakang pagpapalago, kailangan muna nating silipin yung sarili natin. Paano ba natin malalaman kung handa na tayo sa mas malaking misyon? Para masagot iyan, ipinapakilala sa material yung tinatawag na matrix ng tawag, bunga at konfirmasyon o yung call fruit confirmation matrix. Ipinaliwanag dito na hindi sapat yung pakiramdam mo lang na tinatawag ka para mamuno. Teka, ibig mong sabihin, hindi pwede yung may malakas lang akong kutob? Hindi. Kailangan ng 3 haligi para masabing handa ka talaga. Una dun, yung karanasan mo sa mismong gawain. Pangalawa, yung nakikitang bunga. Nakikitang bunga? Ano ibig sabihin nun? Parang may nagbabago ba talaga sa buhay ng mga tao dahil sa ginagawa mo? May resulta ba? At pangatlo, yung kumpirmasyon mula sa iba. Tulad ng mga mentor at leader na nakapaligid sa iyo na nakakakita ng potensyal mo. May nakikita akong posibleng problema dyan kung hindi natin iintindihing mabuti. Madali kasing sabihin na, naramdaman ko ito kagabi, may malakas na calling ako, kaya handa na akong mag-lead. Bakit hindi pwedeng sariling desisyon lang yung pagtatawag? Kasi kung emosyon lang yung pagbabasehan natin, guguho tayo kapag dumating na yung totoong pagsubok eh. Kaya nga may isang napakalakas na tanong dito sa mga exercises eh. Tinatanong doon, ano ang matitira sa'yo kung aalisin ang lahat ng titulo at posisyon mo? Ouch! Ang bigat nun. 'Di ba? Sinasala nito yung tunay na karakter mo mula sa ego mo.
May isa pang bahagi dyan tungkol sa karakter sa ilalim ng matinding pressure. Tinatanong sa mambabasa, kapag tumaas ang stress sa buhay mo, ano yung unang bumibigay? Paanong bumibigay? Yung kapayapaan mo ba yung nawawala? O yung disiplina mo ba yung unang nasisira? O baka naman yung kumpiyansa mo? Teka lang, madali kasing sabihin na tanggalin ang titulo bilang isang spiritual o mental na exercise. Pero sa realidad, lalo na para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, yung titulo sa opisina, yung nagbibigay ng autoridad eh. Totoo yan. At minsan, yan din yung nagpapakain sa pamilya natin. Eksakto. Paano mo tatanggalin yun nang hindi nawawala yung direksyon mo? Hindi naman pinapaalis ng aklat yung titulo mo sa realidad. Ang tinutumbok lang dito kung saan ba talaga nakaugat yung pagkatao mo. Kasi kung nakadepende yung buong pagkatao at kumpiyansa sa pagiging manager o head pastor o director, Guguho ka pag nawala. o guguho ka sa sandaling may pumalit sa'yo o mawala yung posisyon na yun. Ang titulo kasi conditional. Yung character, yun yung pundasyonal. Parang kasing ganito yan eh. Yung titulo, parang isang inupahang magarang sasakyan. Ang sarap i-drive, ang ganda tingnan, ang daling makakuha ng respeto sa kalsada kapag nakikita ka ng iba sa loob nito. Ang ganda ng analogy na yan. 'Di ba? Pero yung tunay na tawag o calling, yun yung mismong kakayahan mong magmaneho at mag-navigate. Kahit nabawiin sa'yo yung magarang sasakyan at bigyan ka ng isang bulok na kotse, makakarating ka pa rin sa paroroonan dahil nasa sayo yung husay sa pagmamaneho. Yung titulo pwedeng bawiin anumang oras, pero yung kakayahan at karakter hindi mananakaw sa'yo. Napakagandang pagpapalawak ng ideya. Kapag ikaw kasi yung marunong magmaneho, hindi ka natatakot mawalan ng magarang sasakyan. At doon pumapasok yung isa pang mahalagang punto dito. Ano yon? Minsan, dahil nakasakay tayo sa magandang sasakyan o dahil matagumpay tayo sa kasalukuyan nating lugar, ayaw na nating umalis. Nagiging sobrang komportable tayo dun sa lokal na tagumpay natin. Diyan ako may malaking tanong, bakit parang kailangang laging iwanan yung comfort zone kung magaling naman ako dito sa lokal na komunidad ko o kung kumikita naman ng maayos yung maliit na negosyo ko o departamento ko sa opisina, masama bang matuwa doon? Hindi naman. Bakit kailangang maghangad pa ng mas malawak na global landscape? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinaliwanag sa teksto yung konsepto ng Missio Dei o ang misyon ng Diyos. Ginamit nila yung mga naitala sa aklat ng mga gawa at Mateo. Ang misyon daw ay nagsisimula sa plano ng Diyos, hindi sa ambisyon o limitasyon ng tao. Okay. So hindi naman pala masama ang lokal na tagumpay. Hindi talaga. Sa katotohanan, mahalaga ito bilang proving ground. Ang nagiging mapanganib lang kapag ginagawa nating palusot yung lokal na tagumpay para tanggihan yung mas malaking utos na humayo. Kumbaga, naging pampalubag loob mo na lang yung tagumpay mo diyan kaya natatakot ka ng sumugal. Hindi mo na ibibigay yung buong potensyal mo para sa mas malaking layunin. Correct? Yan yung iniiwasan natin. Okay, naintindihan ko na. Ang lokal na tagumpay pala pwedeng maging gintong hawla kung hindi tayo maingat. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang bahagi. Ipagpalagay natin na na-align na natin yung character natin, buo na yung tawag natin. Handa na tayong lumabas. Oo, handa na tayong pumasok sa isang bagong teritoryo o ibang kultura. Paano natin itatanim yung sarili natin doon nang hindi nawawala yung sarili nating mensahe? Dito natin bubuksan yung kahulugan ng larawan ng higanting sequoia o redwood na kasama dun sa dokumento. Kapag tiningnan mo yung litratong iyon mula sa ibaba pataas, nakakamangha talaga yung taas ng puno. Oo nga, parang abot langit. Pero bago iyon naging ganun kataas, mapapansin mo yung mga naglalakihang ugat na nakakapit at nakabaon ng napakahigpit dun sa lupa. At may mga lagas na dahon sa paligid na nagpapakita na maraming panahon at pag-angkop yung pinagdaanan ng puno na ito sa kanyang kapaligiran. Paano ito nakakonekta dun sa exercises natin? Ikinokonekta ito ng mga exercises sa tinatawag na field immersion at cross-cultural competency. Sinasabi rito na bago ka lumaki pataas, kailangan mo munang mag-ugat ng napakalalim sa kultura ng mga taong nais mong abutin.
Dito na magiging sobrang interesante. Dahil paano ka ba mag-uugat sa kultura ng iba nang hindi ka nagpapakain ng buo sa sistema nila? Oo nga, paano nga ba? Binanggit kasi sa material yung halimbawa ni Pablo noong nasa atin siya mula sa Aklat ng Mga Gawa. Paano niya inobserbahan yung lungsod at ginamit yung sarili nilang kultura para iparating yung mensahe niya. Ang tawag dito sa aklat contextualization versus compromise. Yes. Isang napakagandang konsepto. Ipaliwanag natin yan. Ang ibig sabihin lang yan, pinapalitan mo yung balot ng candy, pero hindi mo pinapalitan yung mismong lasa. Pag inisip mo na yung spiritualidad kailangan laging nakabarong o nakakurbata kahit nasa ibang kultura ka, hindi ka nagko-contextualize. Ipinipilit mo lang yung sarili mong cultural familiarity. Eksakto. Napakahalagang pagkilala niyan. Ipinaliwanag kasi sa teksto yung panganib ng pag-aakala na yung nakasanayan mo sapat na batayan ng epektibong pamumuno kahit saan. Minsan, iniisip natin na dahil epektibo yung isang pamamaraan sa pinanggalingan natin, otomatikong epektibo na rin ito sa bagong lugar. Na madalas hindi naman totoo. Hindi talaga. Kailangan mong mag-obserba. Kailangan mong pag-aralan yung galaw nila. Kung hindi mo aayusin yung balot ng candy ayon sa naiintindihan nila, hindi nila kailanman matitikman yung laman nito. At yan mismo ang dahilan kung bakit napaisip ako dun sa assumption check exercise mula sa mga nakalakip na pahina. Isipin mo yan, ikaw na nakikinig sa atin ngayon. Ilang beses ka bang gumawa ng malaking diskarte sa buhay mo, sa negosyo mo, o sa pagpapalaki mo ng anak, based lang sa hinala o takot? Oo, yung hindi nakabase sa tunay na obserbasyon. Madalas kasi, lalo na kapag bago tayo sa isang sitwasyon, gumagalaw tayo based sa kung ano yung feeling nating tama, imbes na alamin at pakinggan kung ano talaga yung realidad sa paligid natin. Kapag gumalaw tayo base sa hinala, hindi tayo nag-uugat tulad nung sequoia tree. Nagtatayo lang tayo ng istruktura sa ibabaw ng lupa na madaling tangayin kapag umihip yung hangin ng ibang kultura. Walang malalim na pag-unawa. Okay, so nag-ugat na tayo sa community. Naaalay na natin yung mensahe natin sa kultura nila nang hindi nakikipagkompromiso. Pero yung isang matibay na puno, hindi naman niya nabubuhay para lang tumayo doon magpakailanman, di ba? Siyempre hindi. Kailangan niyang maghulog ng buto para dumami. Yan ang tanong ko. Paano natin sisiguraduhin na nagpaparami tayo ng tunay na leader at hindi lang basta nag-iipon ng mga tagasunod na umaasa sa atin? Diyan nagiging napaka-practical ng mga actionable to-do list sa material. Para magkaroon ng tunay na kilusan o movement strategy, at makabuo ng mga lokal na leader, ipinakilala nila yung 5 bahagi ng tinatawag na Apostolic Action Flow. Ito yung makina na nagpapatakbo ng buong sistema ng pagpaparami. Himayin natin ito isa-isa dahil ayaw kong daanan lang natin ito na parang listahan na mahirap tandaan. Ano yung mekanismo ng bawat hakbang? Yung unang hakbang kuhanin o capture. Ibig sabihin, ilabas mo yung ideya at responsibilidad mula sa isip mo at isulat o idokumento mo ito. Wait, bakit kailangan pang idokumento? Pwede namang sabihin o ituro na lang ng direkta, di ba? Mas mabilis yun Kasi karamihan sa mga leader, nakatago yung sistema nila sa mismong utak nila. Kapag nasa isip mo lang, ikaw lang yung nakakaintindi at ikaw lang yung pwedeng gumawa niyan. Kung hindi mo makapture sa labas ng sarili mo, hindi mo maipapasa yung otoridad sa iba. Oo nga no. Pag nakasulat, mas madaling ipasa. Ano yung pangalawang hakbang? Pangalawang hakbang, linawin o clarify. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ideyang ito? May iisang pag-unawa ba yung buong team sa layunin? Okay, so kailangang malinaw sa lahat. Pangatlo, Ikategorya o organize. Saan ba nabibilang yung gawaing ito? Sino yung dapat humawak nito? so hindi pwedeng kanya-kanyang diskarte lang. Kailangan may sistema. Kapag na-organize na, ano yung susunod? Pang-apat, suriin o review. Kailangan mong laging balikan kung nakahanay pa rin ba yung aksyon ninyo sa orihinal na misyon. At yung huli, at pinakamahalaga, gawin o execute. Kasi walang silbi yung napakagandang dokumentasyon kung hindi ito isasalin sa kilos. Bukod dyan sa action flow, may binanggit din na 90-day multiplication sprint. Ano yung mekanismo nito?
Paano nito pinapabilis yung paggawa ng panibagong leader? Ipinapakita ng sprint na ito na kailangan mong bigyan ng malinaw na timeline yung pagpaparami. Hindi ito pwedeng mangyari balang araw lang. Ang susi dito ay yung proseso ng pagpapasa ng otoridad mula sa simpleng instruction papunta sa coaching hanggang sa maabot yung buong delegation. Ang ganda niyan. Ang tunay na sukatan pala ng pag-unlad ng isang leader hindi yung dami ng tao na sumusunod sa kanya. Tama, kundi kung ilan sa mga kasama niya yung may kakayahan na ring mamuno. Tingnan natin ito gamit yung analohiya ng isang restaurant franchise. Kung may paborito kang kainan, tapos nakadepende lang pala yung sarap ng pagkain dun sa mismong presence ng head chef, hindi mo kailanmang mafa-franchise yung negosyong iyon. Oo, kasi pag nawala yung chef tapos ang negosyo. Pag nagkasakit kang chef o kung nasa kabilong branch siya, babagsak ang kalidad. Parang ganyan yung 90-day sprint. Sa simula, nasa kusina ka nagluluto habang nanunood yung local na leader, yan yung instruction. Tapos dun sa ikalawang yugto, siya na yung nagluluto habang tumitikim ka at nagtuturo ng mali, yan naman yung coaching. Eksakto. Pero sa dulo ng 90 days, kailangan nasa labas ka na ng kusina at siya na yung nagpapatakbo ng mag-isa. Yan ang delegation. Pag lumagpas ka ng 90 days at ikaw pa rin yung nasa kusina, ibig sabihin, sablay yung sistema mo sa pagpaparami ng leader. Pinapaparami mo lang pala yung pagiging kailangan mo sa kanila. Ang nakakabilib dito yung pag-shift natin sa mindset. 100% akong sumasang-ayon sa pananaw na yan. Kaya nga, idinidiin ng teksto yung pagbuo ng mga spirit-led systems o mga sistemang kaya ng tumayo mag-isa at ginagabayan ng mas mataas na layunin kaysa umasa sa isang individual na tao. Kung nakatingin lang palagi sa iyo yung team mo, hindi mo sila tinuruan tumingin doon sa tunay na misyon. Pero paano kapag may bagyo? Kahit gaano katibay yung ugat ng puno mo o kahit gaano kaganda yung sistema ng franchise mo, may mga krisis na sadyang susubok sa inyo. Paano pinaghahandaan ng misyong ito yung mga paghihirap at awayan sa loob mismo ng grupo? Diyan papasok yung malaking diskusyon ng teksto patungkol sa team-based ministry at endurance o yung katatagan. At may isang napaka-kontrobersyal ngunit totoong ideya rito. Sinasabi na yung lakas daw ng isang team hindi nakikita sa kawalan ng gulo o sa harmony. Wait. Paanong hindi nakikita sa harmony? Di ba yun yung pinaka-goal natin kahit saan sa opisina man o sa bahay, yung walang nag-aaway at nagkakasundo ang lahat? Natural na gusto natin ng kapayapaan at ayaw natin ng stress. Sino ba namang gusto ng gulo, di ba? Pero ayon dun sa mga exercises dito, yung tunay na lakas nakikita sa kung paano hinaharap ng team yung hidwaan ng may katapatan. So kailangan may healthy conflict? Oo. Kung walang hidwaan, kadalasan ang ibig sabihin niyan walang nagiging totoo. Nagpaplastikan lang yung lahat o takot silang magsalita. Yung pakikipagtulungan kasi, hindi lang yan para mapadali yung trabaho. Isa itong theological at practical na pangangailangan dahil kailangan natin ng mga taong kokontra at susubok sa mga ideya natin bago natin ito ilabas sa mundo. Kaya pala mayroong scenario-based mission testing o mga what-if scenario sa mga dokumento. Yung tipong uupuan ninyo ng team mo at tatanungin ninyo, paano kung biglang mawala ng budget yung proyekto bukas? O kaya, paano kung mag-away yung dalawang pinakamagaling na miyembro natin? Inihahanda tayo sa realidad na mangyari at mangyayari talaga yung problema. Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito? Para sa'yo, madalas kasi iniisip natin na kapag may hidwaan o pagdurusa, ibig sabihin wala tayo sa tamang landas o umuurong tayo. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong at dito pumapasok yung napakagandang exercise sa dulo na tinatawag na setback reframing exercise. Ang layunin nito baguhin yung pananaw natin kapag pumalpak tayo. Sa halip na tingnan yung pagdurusa o kabiguan bilang senyales na umatras na, itinuturo nito na ginagamit ang mga ito bilang proving ground. Proving ground? Fail tayo. Pero ayon dito sa setback reframing exercise, yung away o sablay na yan, yung mismong training ground mo para lumago. Tama.
Yung mga pilat natin sa pamumuno, hindi yan tanda ng kahinaan, kundi resibo na nagpapatuloy tayo at hindi tayo basta-basta natitinag. Yan mismo ang bumubuo sa isang hindi mapipigilang misyon. Kung ibubuod natin itong ating malalim na pagsisid sa mga material na ito ngayon, malinaw na ipinakita na yung tunay na tagumpay ng isang leader ay nagbumula sa tatlong matitibay na poste. Ano nga ulit yung tatlong yun? Una, sa isang malinaw na pagtatawag na nakaugat sa karakter at sinubok ng presyon, hindi lang sa isang titulo na pwedeng bawiin anumang oras. Yan yung calling. Oo, tama. Yung pangalawa, Pangalawa, malalim na pag-uugat sa kultura, inaangkop mo ng maigi yung pamamaraan mo, pero matibay mong pinanghawakan at hindi mo kinokompromiso yung pangunahing mensahe. Clarity yan. clarity, okay. At yung pangatlo, At pangatlo, yung epektibong paglipat mula sa simpleng paggawa ng misyon ng mag-isa patungo sa pagbuo ng mga sistemang madaling gayahin at i-multiply ng iba. Commissioning and multiplication. Para hindi ka habang buhay nakakulong sa kusina ng sarili mong tagumpay. napakagandang buod. At sana, maalala mo na nakikinig sa amin na ang mga prinsipyong ito hindi lamang nakakulong sa mga taong nasa tradisyonal na gawain ng simbahan o misyon. Ikaw man ay isang manager sa kumpanya o kaya isang profesional na nagtatayo ng sariling negosyo, isang guro o kahit isang magulang, yung mga konseptong ito idisenyo para sa sino mang gustong bumuo ng isang tunay na legasiya. Legacy talaga yung bottom line dito Oo, pinag-uusapan natin dito yung pagbuo ng mga sistema at pag-iimpluwensya ng mga tao na patuloy nang magbubunga, mag-ooperate at lalago ng husto kahit umalis ka na sa eksena. Totoong-totoo yan. Kasi yung halaga mo bilang leader, hindi yan sinusukat sa dami ng kailangan mong gawin ngayon para lang tumakbo yung sistema, kundi sa kung paano mo ginawang hindi na kailangan yung sarili mo sa hinaharap. Kaya nga, iiwan kita ng isang mapanghamong tanong na magbubuklod sa lahat ng napag-usapan natin ngayon. Makinig kayong mabuti dito. Ngayong alam mo na yung napakalaking halaga ng paggawa ng mga leader kesa sa pag-iipon lang ng mga tagasunod na pumapalakpak sa'yo, isipin mo ito kung bigla ka naglaho bukas. Hindi ka na nakabalik sa trabaho mo, sa pamilya mo o sa komunidad mo. Gaano kabilis babagsak ang lahat ng itinayo mo dahil nakadepende lang pala ito sa sarili mong presensya at lakas. At kung sa tingin mo babagsak nga ito, ano yung isang konkretong hakbang na gagawin mo mamaya mismo para simulang palitan ng sarili mo bilang sentro ng kwento at magpapasa ng otoridad sa iba. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa masinsinang talakayang ito. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa pakikinig.